Maligayang pagdating sa channel na ang Biblia para sa lahat. Ako ang lumikha at namamahala sa channel na ito. Dito, makikita mo ang mga kawili-wiling nilalaman tungkol sa mga kwento sa Biblia. Mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell upang hindi makaligtaan ang anumang video. Samantalang nakahimpil sa sitim ng Israel, ang mga kalalakihan nila'y nakipagtalik sa mga babaeng Moabita na naroroon. Inanyayahan sila ng mga ito sa paghahandog nila sa mga Diyos-Diyosan. Ang mga Israelita'y nakikain sa mga atang na iyon at sumamba rin sa mga Diyos-Diyosan doon. Sumali sa pagsamba kay Baal Peor ang mga Israelita, kaya nagalit sa kanila si Yahweh. Sinabi niya kay Moises, "Tipunin mo ang mga pinuno ng Israel at patayin mo sila sa harap ng madla para mapawi ang galit ko sa Israel." Iniutos ni Moises sa mga hukom ng Israel, "Patayin ninyo ang lahat ng kasamahan ninyong sumamba kay Baal Peor." Samantalang si Moises at ang buong bayan ay nananangis sa harap ng toldang tipanan, dumating ang isang Israelita. May kasama itong Midianita at hayagang ipinasok sa kanyang tolda. Nang makita ito ni Phinehas na anak ni Eleazar at apo ni Aaron, umuwi siya at kumuha ng sibat. Sinundan niya sa tolda ang Israelitang may kasamang Midianita at tinuhog silang dalawa ng sibat. Dahil dito, tumigil ang salot na sumasalanta sa Israel. Gayunman, 24,000 na ang namatay sa salot na iyon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Dahil sa ginawa ni Phinehas, pinahalagahan niya ang aking karangalan. Kaya hindi ko nilipo ang mga Israelita dahil sa aking galit. Sabihin mo sa kanyang ako'y gumagawa ng isang kasunduan sa kanya. Ipinapangako kong hindi ko siya pababayaan kailanman. Mananatili ang walang katapusang pagkapari sa kanya at sa kanyang angkan, sapagkat ipinagtanggol niya ang aking karangalan at ginawa niya ang pagtubos sa kasalanan ng sambayan ng Israel." Ang Israelitang nagsama ng Midianita at napatay ni Phinehas ay si Zimri na anak ni Salu at isa sa mga pinuno ng angkan sa lipi ni Simeon. Ang Midianita naman ay si Cosbi na anak ni Zur na isa sa mga pinuno ng angkan sa Midian. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Salakayin ninyo ang mga Midianita at puksain sila dahil sa kasamaang ginawa nila sa inyo nang akitin nila kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan sa Peor at sa ginawa ng kababayan nilang si Cosbi na pinatay ni Phinehas noong sinasalanta kayo ng salot sa Peor." Pagkalipas ng salot, sinabi ni Yahweh kina Moises at Eleazar na anak ni Aaron, "Magsagawa ka ng isang sensus. Bilangin at ilista ninyo ang pangalan ng mga Israelita na maaaring isama sa hukbo upang makipagdigma mula sa gulang na 20 taon pataas. Dahil dito, tinipon nila ang mga pinuno sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan sa tapat ng Jericho. Binilang at inilista ang mga Israelita tulad ng iniutos ni Yahweh kay Moises. Ang kabuuang bilang ng mga Israelita ay 601,730. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Hatiin mo ang lupain ayon sa laki ng bawat lipi. Malaki ang kaparte ng malaking lipi at maliit ang sa maliit na lipi. Ang kaparte ng bawat lipi ay ayon sa dami ng kanyang bilang. Ang lupain ay hahatiin sa pamamagitan ng palabunutan sa pangalan ng bawat lipi. Ang pagtatakda ng kaparte ng bawat lipi ay dadaanin sa palabunutan." Ito ang mga Israelitang binilang at inilista ni Moises at ng paring si Eleazar sa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan, sa may tapat ng Jericho. Dito'y walang kasama isa man sa mga Israelitang itinala ni na Moises at Aaron
noong sila'y nasa bundok ng Sinai. Ang mga ito'y namatay liban kina Caleb na anak ni Jephunneh at Joshua na anak ni Nun, tulad ng sinabi ni Yahweh. Sina Maala, Noah, Hogla, Milka at Tirsa ay mga anak na babae ni Zelophehad. Si Zelophehad ay anak ni Gilead na anak ni Makir na anak ni Manases na anak naman ni Jose. Lumapit ang mga babaeng ito kay Moises sa paring si Eleazar at sa mga pinuno ng Israel sa harap ng toldang tipanan. Sinabi nila, "Ang aming ama ay namatay sa ilang. Hindi nga siya kasamang namatay sa pangkat ni Korah na naghimagsik laban kay Yahweh. Subalit namatay naman siya dahil sa sarili niyang kasalanan. Namatay siyang hindi nagkaanak ng lalaki. Dahil ba sa wala siyang anak na lalaki ay buburahin na ninyo siya sa listahan ng Israel? Bigyan ninyo kami ng kaparting lupa, tulad ng mga kamag-anak ng aming ama." Ang usaping ito iniharap ni Moises kay Yahweh, at ganito ang sagot ni Yahweh. Tama ang mga anak ni Zelophehad. Dapat magkaroon ng kaparte ang kanilang ama. Ang mana niya ay ibigay mo sa kanyang mga anak, at sabihin mo sa mga Israelita na kapag ang isang tao'y namatay na walang anak na lalaki, ang mana niya ay ibibigay sa mga anak na babae. Kung wala ring anak na babae, ang kaparte niya ay ibibigay sa kanyang mga kapatid. Kung wala siyang kapatid na lalaki, ay ibibigay sa kanyang mga tiyo. At kung wala pa rin siyang tiyo, ang mana ay ibibigay sa pinakamalapit niyang kamag-anak. Ito ay mananatiling tuntunin sa Israel. Akong si Yahweh ang nagtakda nito bilang kautusan at tuntuning susundin ninyo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Umakyat ka sa bundok ng Abarim at tanawin mo ang mga lupaing ibibigay ko sa mga Israelita. Pagkatapos, mamamatay ka na. Makakapiling mo na ang iyong mga yumaong magulang, tulad ng nangyari kay Aaron na iyong kapatid. Sumuway ka rin sa akin sa ilang ng Zin, nang maghimagsik sa akin ang buong sambayanan doon sa Meriba. Hindi mo pinakita sa mga Israelita doon sa may bukal na ako ay banal." Sinabi ni Moises, "Hinihiling ko, Yahweh, Diyos na bukal ng buhay, na pumili kayo ng isang taong mangunguna sa Israel upang ang inyong sambayanan ay hindi matulad sa mga tupang walang pastol." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Ipatawag mo si Joshua na anak ni Nun. Siya ay may natatanging kakayahan. Ipatong mo sa kanya ang iyong mga kamay. Patayuin mo siya sa harapan ng paring si Eleazar at ng buong Israel. At dooy ipahayag mo siya bilang iyong kahalili. Bigyan mo siya ng iyong kapangyarihan upang sundin siya ng buong Israel. Kay Eleazar niya malalaman sa pamamagitan ng Urim kung ano ang aking kalooban. Kung ano ang sabihin ni Eleazar ay susundin ng buong kapulungan." Sinunod ni Moises ang lahat ng sinabi ni Yahweh. Ipinatawag nga niya si Joshua. Pinatayo sa harapan ni Eleazar at ng buong bayan. Pagkatapos, ipinatong niya rito ang kanyang mga kamay at ipinahayag na kahalili niya. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Ipaghiganti mo muna ang sambayan ng Israel sa mga Midianita. Pagkatapos, pamamahingain na kita sa piling ng iyong mga yumaong ninuno." Kaya sinabi ni Moises sa mga Israelita, "Humanda kayo sa pagkikipagdigma laban sa mga Midianita upang maigawad ang parusa ni Yahweh sa kanila. Bawat lipi ng Israel ay magpadala ng 1,000 kawal." Nagpadala nga ng tig 1,000 kawal ang bawat lipi, kaya't nakatipon sila ng 12,000 kalalakihang handang makipagdigma. Pinapunta sila ni Moises sa labanan sa pamumuno ni Phinehas na anak ng paring si Eleazar. Dala niya ang mga kagamitan sa santuaryo at ang mga trompeta para magbigay hudyat, tulad ng utos ni Yahweh kay Moises. Nilusob nila ang mga Midianita at pinatay ang lahat ng lalaki, kasama ang 5 hari ng Midian na sina Evi, Rekem, Zur, Hor at Reba, pati si Balaam na anak ni Beor. Binihag nila ang mga babae at ang mga bata.
at sinamsam ang kanilang mga baka, mga kawan, at lahat ng ari-arian. Sinunog nila ang mga lunsod at lahat ng mga toldang tinitirhan doon. Subalit, sinamsam nila ang lahat ng maaaring samsamin, maging tao o hayop man. Lahat ng kanilang nasamsam ay iniuwi nila sa kanilang kampo na nasa kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan at tapat ng Jericho. Dinala nila ang mga ito kay Moises sa paring si Eleazar at sa sambayan ng Israel. Ang mga kawal ay sinalubong ni Moises ng paring si Eleazar at ng mga pinuno ng Israel sa labas ng kampo. Nagalit si Moises sa mga punong kawal mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Sinabi niya, "Bakit hindi ninyo pinatay ang mga babae? Nakalimutan na ba ninyo ang ginawa ng mga babaeng ito? Sila ang humikayat sa mga Israelita na magtaksil kay Yahweh at sumamba kay Baal noong sila'y nasa Peor. Sila ang dahilan kaya nagkaroon ng salot sa sambayanan ni Yahweh. Patayin ninyo ang mga batang lalaki at lahat ng babaeng nasipingan na. Itira ninyo ang mga dalaga at iuwi ninyo, ngunit huwag muna kayong papasok ng kampo. 7 araw muna kayo sa labas ng kampo. Lahat ng nakapatay at nakahawak ng patay, pati ang inyong mga bihag ay maglilinis sa 3 at 7 araw ayon sa kautusan. Linisin din ninyo ang inyong mga kasuotan, mga kagamitang yeri sa balat, telang lana at kahoy." Sinabi ni Eleazar sa mga kawal na nanggaling sa labanan, "Ito ang mga patakarang ibinigay ni Yahweh kay Moises. Ang mga ginto, pilak, tanso, bakal, lata, at lahat ng hindi masusunog ay pararaanin sa apoy para luminis. Pagkatapos, huhugasan ito ayon sa kautusan. Lahat ng maaaring masunog ay lilinisin sa pamamagitan ng tubig ayon sa kautusan. Sa 7 araw, lalabhan ninyo ang inyong mga damit. Pagkatapos, magiging malinis na kayo ayon sa kautusan at maaari nang pumasok sa kampo." Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Tawagin mo ang paring si Eleazar at ang matatandang pinuno ng bayan at bilangin ninyo ang mga nasamsam. Pagkatapos, hatiin ninyo. Ang isang bahagi ay para sa mga kawal at ang isa ay para sa taong bayan. Kunin mo ang isa sa bawat 500 hayop o taong makakaparte ng mga kawal. Ibigay mo ito sa paring si Eleazar bilang handog kay Yahweh. Sa kaparte naman ng bayan, kunin mo ang isa sa bawat 50 tao o hayop at ibigay mo naman sa mga Levita na nangangalaga sa tabernakulo." Ginawa nga ni Moises at Eleazar ang ipinag-utos ni Yahweh. Pagkatapos, lumapit kay Moises ang mga pinunong kasama sa labanan. Sinabi nila, "Binilang po namin ang aming mga kasamahan at isa man po'y walang namatay. Dala po namin ang mga gintong alahas na aming nasamsam tulad ng pulseras, singsing, hikaw at kwintas upang ihandog kay Yahweh bilang kabayaran sa aming buhay." Tinanggap ni Moises at Eleazar ang lahat ng alahas na yari sa ginto. Nang bilangin nila ang mga ito ay umabot sa 16,750 pirasong ginto. Ang mga gintong alahas na tinanggap ni Moises at Eleazar ay dinala nila sa toldang tipanan upang magpaalaala sa Israel